Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 3, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa tekstong naratibo, epiko. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nauunawaan ang tekstong naratibo, epiko. A. Natutukoy ang nagsasalita o nagsasalaysay. B. Naibibigay ang sariling solusyon sa suliranin. C. Nahihinuha ang susunod na pangyayari. At D. Naibibigay ang opinyon at reaksyon sa pangyayari. Nagagamit ang mga kahulugan ng salita sa pagbuo ng pangungusap. A. Natutukoy ang panandang konteksto. Nagagamit ang angkop na diksyon o kaangkopan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa A. Layon o magsasalaysay at maglahad. B. Kahulugan. Mga nilalaman. Tekstong naratibo, epiko. Wika, panandang konteksto, kasalungat, panghalip, pananong at panaklaw. Tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning at iba pa. Unang araw. Maikling balik-aral, kilos, hula. Panuto, pangkatin ang klase sa dalawa. Bawat pangkat ay pipili ng kinatawan na siyang magpapahula sa mga salita habang ikinikilos ito. Bibigyan lamang ng tig-1 minuto ang bawat pangkat. Kung sino ang maraming mahula ang salita sa loob ng 1 minuto ang siyang panalo. Narito ang mga halimbawang salita. Kain, sayaw, luto, ligo, lakad, laba, linis, suklay, takbo, at kanta. Maikling balik-aral, lista, tanong. Panuto, kung bibigyan ka ng pagkakataon na ma-interview ang idol mo, ano ang gusto mong malaman? Ilista ang katanungan sa ibaba. Maikling balik-aral, dikit, tanong. Panuto, kung mayroong katanungan tungkol sa nakaraang paksa, ay maaaring isulat ito sa papel at idikit sa gilid ng pisara. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, ipakita sa mga mag-aaral ang inihandang larawan ng mga superhero at talakayin ang nakahandang katanungan. Kilala mo ba sila? Maaari mo bang isa-isahin ang kanilang pangalan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Narito ang mga tanong. Una, sino-sino ang nasa larawan? Ikalawa, ano-ano ang kanilang angking kakayahan? Ikatlo,
Paano sila nakakatulong upang mapanatili ang kapayapaan sa lipunan? Ika-4, sino sa kanila ang iyong pinakagusto at bakit? At ika-5, bakit sila tinaguriang bayani ng lipunan? Hulay salita. Pagsamahin ang dalawang angkop na salita batay sa ugnayan sa isa't isa. Luntian, akda na naglalaman ng kwento. Dilaw, magandang katangian ng tauhan. Bughaw, issue at usapin. At rosas, sagot sa mga issue at suliranin. Kulay salita. Pagsamahin ang dalawang angkop na salita batay sa ugnayan sa isa't isa. Narito ang mga salita: solusyon, suliranin, salaysay, epiko, kabayanihan, remedyo, problema, kagila-gilalas. Narito naman ang sagot. Solusyon, kabayanihan, suliranin, remedyo, salaysay, problema, epiko, kagila-gilalas. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Tekstong naratibo, epiko. Pagproseso ng pag-unawa, tukoy larawan. Panuto, tukuyin ang pangalan ng nasa larawan. Ang una at huling mga titik ay ibinigay na upang madali mo itong matukoy. Unang larawan. Ano kaya ito? Tama, kaharian. Ikalawang larawan. Sino o ano ang tawag sa kanya? Tama, prinsipe. Ikatlong larawan. Anong hayop kaya ito? Tama, baboy ramo. Pinatnubayang pagsasanay, dugtungang pagbasa. Ngayong araw, babasahin natin ang kwento ng Ibalon. Ito ay isang epiko ng Bicol. Ayon sa salaysay ni Pari Jose Castaño, batay sa narinig niyang kwento ng isang manlalakbay na mang-aawit na si Kadugnong, ang epikong Ibalon ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki ng Ibalon na sina Baltog, Hanjong at Bantong. Ibalon ang matandang pangalan ng Bicol. Si Baltog ay nakarating sa lupain ng Ibalon dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy ramo. Siya'y nanggaling pa sa lupain ng Batawara. Mayaman ang lupain ng Ibalon at doon na siya nanirahan. Siya ang kinikilalang hari ng Ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit may muling kinatakutan ang mga tao. Hinto, tanong, ano sa palagay ninyo
ang kinatatakutan ng mga tao sa Ibalon? Maaaring sagot, kinatatakutan ng mga tao sa Ibalon ang malalaking at mapaminsalang baboy ramo na sumisira ng kanilang mga pananim. Bakit kaya nila ito kinatatakutan? Maaaring sagot, dahil ang baboy ramo ay malaki, mabangis at mapaminsala. Ito ay nagdadala ng panganib sa kanilang kabuhayan at seguridad. Ipagpatuloy, isang malaki at mapaminsalang baboy ramo na tuwing sumasapit ang gabi ay namiminsala ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na upang makilaban. Tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Hanjong. Pinamunuan ni Hanjong ang mga lalaki ng Ibalon upang kanilang lipulin ang mga dambuhalang buhaya, mababangis na tamaraw at lumilipad na mga pating, at mga halimaw na kumakain ng tao. Napatay nila ang mga ito maliban sa isang engkantadang nakapag-aanyong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay si Oriol. Hinto, tanong, ano kaya ang naging reaksyon ng diwata nang pinagpapatay nila Hanjong ang mga mababangis na hayop sa gubat? Maaaring sagot, ang diwata ay maaaring nalungkot o nagalit dahil ang mga hayop sa gubat ay bahagi ng kalikasan at ang kanilang pagpatay ay maaaring nakasira ng balanse nito. Sa palagay nyo ba ay pinarusahan ng diwata ang mga taga-Ibalon? Maaaring sagot, posible sapagkat ang diwata ay kilala sa pagbibigay ng hustisya at pagtatanggol sa kalikasan. Maaaring pinarusahan niya ang mga taga-Ibalon upang maipakita ang kahalagahan ng pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa Ibalon. Naging payapa ang Ibalon. Ang mga tao ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao ng maayos na pagsasaka. Ang mga piling tauhan ni Hanjong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sural. Itinuro ni Denahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluwad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablo naman ay nagturo sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa ng kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa bahay. Naging lalong maunlad at masagana ang Ibalon. Subalit may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Siya ay si Rabot. Nagagawa niyang bato ang mga tao o hayop na kanyang maengkanto. May nagtangkang pumatay sa kanya, subalit sinamang palad na naging bato. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Hanjong upang siyang pumatay kay Rabot. Hinto, tanong, ano kaya ang nangyari sa mga tao ng Ibalon nang magalit ang diwata sa kanila? Maaaring sagot, oo, natalo ni Bantong si Rabot. Pinatay niya ito habang natutulog dahil si Rabot ay kilalang malakas at mapanganib. Bakit kaya nagalit ang Diyosa sa mga taga-Ibalon? Maaaring sagot,
Nagalit ang Diyosa dahil sa pagkakapatay ng tao at sa ginawang pagpatay kay Rabot. Ang hindi makatarungang pagkamatay ng mga hayop at nilalang sa kalikasan ang naging dahilan ng kanyang puot. Pinarusahan ng Diyos ang Ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at pananim. Nalunod ang maraming tao. Nakaligtas lamang ang ilang nakaakyat sa kataluktok ng matataas na bundok. Nang kumati ang tubig, iba na ang anyo ng Ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon sa pamumuno ni Bantong. Karagdagang tanong, ano ang mahalagang konsepto ang nais iparating ng epiko sa mambabasa? Maaaring sagot, ang mahalagang konsepto na nais iparating ng epiko ay ang pagpapanatili ng balanse sa kalikasan, ang pagkakaisa ng mga tao sa harap ng mga hamon, at ang pagiging mapanagot sa mga desisyon upang maiwasan ang galit ng kalikasan o mga Diyos na nangangasiwa rito. Ipinakikita rin ang kahalagahan ng tapang, talino at pananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok. Alam mo ba, ang Ibalon ay isang tanyag na epiko mula sa rehiyon ng Bicol sa Pilipinas. Isinasalaysay nito ang kwento ng tatlong maalamat na bayani, Baltog, Hanjong, at Bantong, na itinuturing na mga unang nanirahan sa sinaunang lupain ng Ibalon, na pinaniniwalaang ang kasalukuyang rehiyon ng Bicol. Ibinabahagi ng epiko ang kanilang mga pakikipagsapalaran at ang mga hamon na kanilang hinarap upang gawing maunlad ang kanilang lupain. Paglalapat at pag-uugnay, balik kulay. Muling balikan ang iba't ibang kulay at mga ipinangkat na salita. Gawing gabay ang mga salita sa bawat kulay para sagutin ang sumusunod na tanong. Kulay, luntian. Susing salita, salaysay at epiko. Tanong, anong naging reaksyon mo matapos basahin ang salaysay sa epiko? Maaaring tugon. Ang aking reaksyon matapos basahin ang salaysay ng epiko ay paghanga sa tapang at talino ng mga bayani. Naantig ako sa kanilang sakripisyo at pagiging mapanindigan upang protektahan ang kanilang bayan laban sa mga hamon. Naunawaan ko rin ang kahalagahan ng pagkakaisa at respeto sa kalikasan. Kulay, dilaw. Susing salita, kabayanihan at kagilagilalas. Tanong, bakit magandang katangian ang kabayanihan at kagilagilalas sa kwento at tunay na buhay? Maaaring tugon, ang kabayanihan at kagilagilalas ay mahalagang katangian sapagkat ito'y nagpapakita ng katatagan ng loob, sakripisyo at pagnanais na maglingkod para sa kapakanan ng iba. Sa tunay na buhay, ang mga katangiang ito ay nagbibigay inspirasyon sa iba na maging mabuting tao at magtaguyod ng positibong pagbabago sa lipunan. Kulay, bughaw. Susing salita, issue at usapin. Tanong, anong issue at usapin ang dapat pag-usapan sa binasang akda? Maaaring tugon. Ang issue at usapin na dapat pag-usapan sa binasang akda ay ang pagkasira ng kalikasan at ang responsibilidad ng tao sa pagpapanatili ng balanse nito. Ang galit ng diwata at ang baha na dumating ay nagsilbing babala sa mga tao na hindi dapat abusuhin ang likas na yaman.
mahalagang talakayin kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng parehong problema sa kasalukuyang panahon. Kulay, rosas. Susing salita, solusyon at remedyo. Tanong, paano dapat bigyan ng remedyo o solusyon ang mga suliranin na ating nararanasan? Maaaring sagot o tugon, ang mga suliranin na ating nararanasan ay dapat bigyan ng solusyon sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, tamang pagpaplano at paggalang sa kalikasan. Mahalaga ang pakikipagtulungan ng bawat isa upang lumikha ng mga praktikal at pangmatagalang solusyon. Halimbawa sa konteksto ng epiko, ang pagrespeto sa likas na yaman at ang paggamit nito ng may pananagutan ay makakaiwas sa pagkagalit ng diwata o sa mga sakunang dulot ng kalikasan. Sa kasalukuyan, maaari itong isalin sa pangangalaga ng kalikasan, pagtuturo ng tamang disiplina at paglikha ng mga batas na protektahan ang ating kapaligiran at lipunan. Pagsanib ng wika, panghalip, pananong at panaklaw. Panghalip na pananong ay mga salitang ginagamit upang magtanong. Ito ay nagtatanong kung sino, ano, saan, kailan, paano at bakit. Narito ang ilang halimbawa ng panghalip pananong. Number 1, sino? Sino ang tatlong magigiting na lalaki sa binasang epiko? Sagot, sina Baltog, Hanjong, at Bantong, ang tatlong magigiting na lalaki sa epiko. Number 2, ano? Anong katangiang tinataglay ni Bantong? Sagot, si Bantong ay matalino, matapang at maparaan, lalo na sa pagkatalo niya kay Rabut. Number 3, saan? Saan nagmula ang epikong Ibalon? Ang sagot, ang epikong Ibalon ay nagmula sa rehiyon ng Bicol sa Pilipinas. Number 4, paano natapos ang kwento? Ang sagot, natapos ang kwento sa pagbaha na naging parusa ng Diyos sa mga taga-Ibalon na naging sanhi ng pagkasira ng bayan at buhay ng maraming tao. Number 5, bakit? Bakit nagalit ang Diyos sa mga taga-Ibalon? Ang sagot, nagalit ang Diyos sa mga taga-Ibalon dahil sa kanilang kawalang ingat sa kalikasan at sa hindi makatarungang pagpatay kay Rabut. Sa kabilang banda, ang panaklaw ay mga salitang panghalili o pamalit sa pangalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatnan. Bukod dito, tumutukoy din ito sa isang pangalan na hindi tiyak o walang katiyakan kung ano nga ba ito. Halimbawang mga salita, sino man, anuman, saan man, alinman, lahat at iba pa. Halimbawang pangungusap. Una, sino man. Sino man sa mga mag-aaral ay maaaring magtanong sa kanilang guro. Ikalawa, anuman. Anuman ang mangyari, lagi kaming magtutulungan. Ikatlo, saan man. Saan man siya magpunta, dala niya ang kanyang maswerteng pulseras. Ikaapat, alinman. Alinman sa mga libro sa silid-aklatan ay maaaring hiramin basta't may permiso. Ikalima,
Lahat ng tao ay may nakatagong kakayahan na kailangan lamang tuklasin. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Ipaliwanag ang sumusunod na katanungan. Una, ano ang epiko? Ikalawa, ano ang mga katangian ng akdang epiko ang nagpapatingkad nito? Ikatlo, paano nakatulong ang mga kababalaghan sa epiko sa pagkilala ng mga tauhan? Ika-4, kailan masasabi na ang akdang binasa ay isang epiko? Sagutin natin. Una, ano ang epiko? Sagot, ang epiko ay isang mahabang kwento o tula na naglalahad ng mga kabayanihan, pakikipagsapalaran at mahika ng mga tauhan sa iba't ibang kultura. Karaniwan itong nagtatampok ng isang bayani na nakikipagbuno sa mga dakilang hamon at nagpapakita ng katapangan at kabutihan. Ikalawa, ano ang mga katangian ng akdang epiko ang nagpapatingkad nito? Naritong mga sagot. Bayani, ang sentrong karakter ay karaniwang isang bayani na may kahangahangang kakayahan o lakas. Pakikipagsapalaran, ito'y puno ng mga pakikipagsapalaran at pagsubok na hinahanap ng bayani. Supernatural na elemento. Madalas may kasamang mga Diyos, espiritu at iba pang kababalaghan. Tradisyonal na kultura. Pinapakita nito ang mga kaugalian, tradisyon at paniniwala ng kultura kung saan nagmula ang epiko. At mahabang salaysay, karaniwan ito'y nasa anyong tula o kwento na may maraming kabanata o bahagi. Gawain, gumawa ng tig-iisang pangungusap gamit ang panghalip na pananong at panaklaw. Panghalip na pananong at panaklaw. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, ng pangungusap. Ang bawat isa ay may karapatang magpahayag ng opinyon. Ikalawa, bakit? Bakit hindi ka dumaan sa paaralan kanina? Ikatlo, mula sa. Lahat ng mga produkto ay mula sa iba't ibang bansa. Ika-4, kay. Kay Nina ang panyong iyan. Ika-5, sino. Sino ang tumulong sa iyo sa iyong proyekto? Pagninilay sa pagkatuto, gabay nilay, dugtungan ang mga pahayag batay sa iyong karanasan. Sa pagtatapos ng talakayan, nalaman kong, naranasan kong, at naramdaman kong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Dumako na tayo sa pagsusulit. Unang bahagi, suri, pili. Suriin ang tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ang epikong patlang ay tungkol sa kabayanihan ng tatlong magigiting na lalaki. A. Ibalon, B. Humadapnon, C. Biag ni Lamang, o D. Hudhud ni Aliguyon. Ang tamang sagot, letter A. Ibalon. Ikalawa, ang tatlong magigiting na lalaki sa epiko ay sina Patlang. A. Hanjong, Bantog, Baltog. B. Baltog,
bantong, hudhud. C. Hanjong, baltog, bantong. O D. Bantong, hudhud, bantog. Ang tamang sagot, letter C. Hanjong, baltog, at bantong. Ikatlo, ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao laban sa mga kaaway. A. Alamat, B. Epiko, C. Comics, o D. Mito. Ang sagot, letter B. Epiko. Ikaapat, ang salitang ibaylo ay mula sa salitang patlang. A. Bicolano, B. Bisaya, C. Cebuano, o D. Ilocano. Ang sagot, letter A. Bicolano. Ikalima, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa katangian ng epiko? A. Katatawanan, B. Pakikipaglaban ng pangunahing tauhan, C. May mga suliraning kinakaharap ang pangunahing tauhan, o D. May mga kakaibang katangian o kapangyarihan ang mga tauhan. Ang tamang sagot ay letter A. Katatawanan. Ika-anim, ang mga salitang ano, sino, o paano ay mga halimbawa ng panghalip na patlang. A. Panao, B. Paari, C. Panaklaw, o D. Pananong. Ang sagot ay letter D. Pananong. Ikapito, ang epikong nabasa ay nagsimula sa pagkilala ng patlang. A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Kakalasan, o D. A at B. Ang tamang sagot, letter D. A at B. Tauhan at tagpuan. Ikawalo, ang anuman, sinuman o alinman ay halimbawa ng panghalip na patlang. A. Panao, B. Paari, C. Panaklaw, o D. Pananong. Ang sagot, letter C. Panaklaw. Ikasyam, ang epiko ay kinagigiliwan ng mga kabataan dahil sa patlang. A. Pagtataglay ng mga kakaibang kapangyarihan ng tauhan, B. Maraming kakatuwang pangyayari, C. Nagmula ito sa iba't ibang lugar, o D. Lahat ng nabanggit. Ang sagot, letter A. Pagtataglay ng mga kakaibang kapangyarihan ng tauhan. Ikasampu, nagalit ang Diyos sa mga taga-Ibalon dahil sa pagtataksil nila kay Rabut. Ang salitang may salungguhit ay halimbawa ng panghalip na patlang. A. Panao, B. Paari, C. Panaklaw, o D. Pananaw. Ang sagot, letter C. Panaklaw. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Magsaliksik o bumuo ng isang epiko sa inyong lugar. Gawing gabay ang patnubay para sa pagbuo ng borador. Narito ang bibigyan ng tuon. Pamagat, tauhan, banghay, tunggalian, aral, at kabuuang marka. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.